Morning, update po tayo sa ating tanim na papaya na may naka-intercrop na kamatis. Nasa ngayon ay nasa 25 days na. Ayan, medyo malaki na rin yung kanyang puno at makinis ang mga dahon. Ayan, walang sintomas ng insekto at fungus. Ayan, ito po ay dahil sa nag-apply kami ng fungicide 7 days matapos itong i-transplant. Yan, idinilig namin dito sa kanyang puno. At systemic fungicide po ang ginamit namin, kaya naprotektahan yung kanyang yung kanyang katawan hanggang sa dahon dahil sa fungicide na in-apply namin. Kaya kung papansinin po natin, yan, berdeng-berde yung kanyang mga dahon at malulusog. Ayan, dahil po sa pagdidilig namin ng fungicide. Pagdating naman sa insecticide, ito wala pa po kaming ina-apply dito kasi nakikita naman namin na wala naman siyang insekto. Ganyan po kami sa papaya. Kung minsan talagang 1 buwan o 2 buwan hindi kami nag-a-apply ng insecticide. At nag-a-apply lang kami kapag mayroong ilang insekto na nakikita kami. Dahil po sa may organic fertilizer na inihalo namin dito sa kama bago buuin ito, kaya hindi muna kami naglagay ng chemical fertilizer. At after 24 days mula ng pagka-transplant at saka pa lang kami naglagay. Dito, bumutas po kami dito malapit sa puno, mga 20 centimeters ang distansya. Yan, mula dito sa puno. At ang inilagay namin ay complete fertilizer na. Yan, Unique 16 po ang ginamit namin. Dito naman sa pagitan ng 2 tudling na papaya ay malaki na rin itong aming kamatis. Ayan, at namumulaklak na rin. Sisimula na siya. Ayan, may mga nakabuka ng bulaklak. At katulad din itong papaya ay nag-apply na rin kami dito sa kamatis nung 7 days siya after transplant ng fungicide na may kasamang fertilizer. Ayan, complete fertilizer. Unique 16 din po ang ginamit dito na may kahalong systemic fungicide. At idinilig dito sa bawat puno na may sukat na 150 ml. Ito naman ay na-spray na ng insecticide para protection lang niya after 20 days kasi ala naman kaming nakikitang mga insekto na sumisira dito, kaya madalang lang ang aming spray pagka ganito ang sitwasyon. Kung meron mang insekto rito siguro mga leaf miner lang, ayan, pero napakadalang, ika nga hindi makaka-apekto sa kanya. Pero para makasigurado siguro sa next na pag-spray namin ng insecticide ay mag-spray kami ng para sa leaf miner, yan, para matanggal po yung mga parang mapa na yan. At dahil mataas na itong kamatis namin ay kailangan na naming lagyan ng suporta. So ang ginawa namin, ibinaba namin yung isang alambre, yung tinanggal dito sa tapat ng papaya, at nilagay namin dito sa may kinatatayuan ng mga kamatis. Eto, bali ito yung alambre na kinabit namin hanggang doon sa dulo na siyang bibit-bit dito sa kamatis. Okay, naglagay kami ng alambre at sa ilalim ay naglagay kami ng isang ordinaryong twine. Eto, para naman siyang maging suporta dito sa ibaba. Tapos maglagay nitong alambre at twine sa ibaba ay gumamit kami ng blue string. Ito, blue twine. Itinali namin dito sa pinaka ibabang string at inilagay dito ng paikot sa puno. Ayan, nakaikot. Paikot siya, ayan. Ayan. At itinali dito sa alambre. Ayan, ganyan po ang sistemang ginagawa namin kapag patag-araw.
At katulad din po dito sa papaya ay nakapag-apply na rin kami dito sa kamatis. Ayan, medyo malapit-lapit ng konti, mga 15 centimeters ang layo mula sa puno. Ito, mula dito 15 centimeters. At ang nilagay din namin ay complete fertilizer na Unique 16. Ayan. Ang dami ng inilagay naming fertilizer ay nasa 20 grams. Sa experience kasi namin, maganda yung naka-side dress kasi unti-unti niyang kakainin ito. Hindi katulad ng drenching na biglaan, kinakailangang kontrolado ang paglalagay ng abono o ang pagtitimpla ng abono na ididilig. Samantalang kung dito, kahit madami ng kaunti, ay unti-unti namang kakainin itong kamatis. Ito pong inilagay namin na abono, kahit mas maganda kung maulan dahil malulusaw siya, pero kung sakaling hindi man siya maulan ay malulusaw ito kapag nagpatubig na kami rito. Ayan, basta sumapit yung tubig malapit dito, gagapang na sa kanya, gagapang na rito, at unti-unti siyang matutunaw. Katulad din po dito sa may papaya. Itong nakalagay dito sa papaya ay malulusaw din dahil pwede naming sabuyan ng tubig kapag kami ay nagpapatubig dito sa kanal, sa pinakakanal. So iniiwasan po kasi natin na masyadong pasukin ng tubig itong mga ugat ng papaya, kaya mas mataas ang kama nito kaysa dito sa kamatis. Ito medyo mababa. Pero itong dalawa nito, ang kamatis at papaya, ay hindi po gaanong malakas sa tubig. Dapat kontrolado lang talaga yung pagpapatubig sa kanya. Sa ngayon po, maganda ang presyo ng kamatis at sana naman ay umabot pa ito sa magandang presyo. At gayon din po itong aming mga tanim na papaya. Ayan, sana ito magalang buhay niya. Ayun lamang po, at isinare ko lamang sa inyo yung aming pamamaraan sa pagtatanim. Alam niyo naman ang magsasaka, kanya-kanya ng pamamaraan. At ito po masasabi kong epektibo o magandang gawin para sa mga balag na malapit ng alisin. Yan. Yan. Nakakabit pa po ang balag. So bago lumaki itong papaya ay matatanggal na yan. At syempre bago natin baklasin ay kahit mahina na itong balag, pakikinabangan pa rin itong mga kamatis, yung kanyang mga poste, yan, at yung alambre na ginamit dito. Yan, may kalawang na yan, pero pinakinabangan pa. So yun lamang po, at salamat sa inyong panonood. God bless.